Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ang gugma o kalinaw ni Kristo maguban nato kanunay. Kumusta mga igsuan? Pasalamat na puno atong schedule ron. Unya ang mga panghinaot nato so sag-usa kanunay kayuhan so sag-usa ka nato. O karon atong kantahon ning natay i-post karon. Nindot ka ini nga kanta, no? O pasensya na mo dahil karon manggod kay ika 10 years na ko rong June 9, ika 10 years na ko sa pagkapari. But sa 9 years, no, nahimutang wata magpakabana. Pero kung magpakabana na ta para sa kayuhan, sa katawahan sa Dios, no, karong adlaw o file ta o kaso sa kapolitiko nga nagsugod na pugpamalit bani pagpakita nato nga tinud-anay ni ang atong kausa o ba ng mga pag-ampo sa Ginoo, giya sa Ginoo para sa kayuhan nato tanan. Dili jud tao ato kontra mga igsuon, dili tao. Ang atong kontra ang demonyo mga igsuon, dili tao. Amo nang karong May 8, maglibot ta sa Malabirhen. Atong ilibot ang Malabirhen niya, magrosaryo ta para sa kalinaw sa eleksyon o maghimo sa tao exposition sa Blessed Sacrament. Mananghid pa ta sa atong Gura Paroko. Muna kay si Mama Mary ako kay tabang sa atua. No, nako kay nagtabang si Mama Mary sa atua. Sumanang ato i-consecrate ang atong lungsod. Kanyang una natong masampulan kandidato nga dili taga Valencia mga igsuon. So dili ni pagpanghadlok mga igsuon, no. No, dili ta anang pagpanghadlok. Ang ato pagpatuman lang jud sa balaod nga dugay nang wa matuman. Now, uban ang gugma o kaluoy nato sa Valencia. Banang ato ni buhaton because of love, because of mercy, because of great concern for the people of God. Dili ta mag-away sa politika mga igsuon. Dili ta gimuha, dili ta makig-away, no. Ang atong gihimo para ni sa kayuhan sa katawahan kay daghan na ta kay ta nagpakabuta labi na panahon ni ining pinili ay mga igsuon. Nganta ta kadali be, no. Kantahan ta mo no. Nindot kini nga kanta. Okay, nindot kini nga kanta mga igsuon. Nindot kini nga kanta. Sa nakikimata nangandoy pang matulog kay matamis ang magdamgo sa mga dilit-tinuod ang saksi sa kamatuuran mutiyong lang kasagaran kung mag-antos lang nga kasipadan ang gugma o
kaangayan. Kita sa pagpakabana, buta kita sa luha. Huwag pulos ang hayag sa ating mga mata ko. Sa kasing-kasing magpagilintang buta. Kung ikaw ang makasaksi sa mga pag-antos sa uban, nganong di ka musulti, nganong wakay baruganan, ang saksi sa kamaturan, mupiyong lang kasagaran, ug mag-antos lang nga pasipadan, ang hugma ug ang kaangayan. Buta kita sa pagpakabana, buta kita sa luna, huwag ulos ang hayag sa atong mga mata ko. Sa kasing-kasing magpabilintang buta. Kita sa pagpakabana. Yan kasi, luha, huwag pulos ang hayag sa atong mga mata ko. Kasing-kasing magpabilintang buta. Ano nila ito magpabiling buta mga isuon. Atong ipaambit na unsay makaayo sa kadaghanan. No? Matud pa ni Oscar Romero, no? When the church hears the cry of the oppressed, it cannot but denounce the social structures that give rise to and perpetuate the misery from which the cry arises. Mauna ang sulti ni Oscar Romero, no? Ang atong mga social structures, usa man social structures, usa ini ang vote buying na na-institutionalized na naghanato ni uyo na pod ni ini. Mo ba ni nagperpetuate sa misery sa mga tao, no? Wala nga ato ning aksyonan mga isuon, pero ang atong aksyon because of love, because of mercy, no? There are many things that cannot only be seen through the eyes that had cried, no? Sige. A church does not provoke any crisis. A gospel that does not unsettle. A word of God does not get under anyone's skin. Such a gospel is not the gospel of Christ. So meron tayong Christian responsibility mga kapatid, no? Kung yung pagka-Kristiyano mo, no, not get under anyone's skin, hindi yan nakapatandog, no? Nakapatayog ba na such a gospel is not a gospel of Christ. So kailangan natin na tumindig talaga at hindi tayo makipag-away mga kapatid. I-bless natin ang bawat isa. No, peace is not the product of terror or fear. Marami sa atin hadlukon. No? It is not peace. No? Peace is not a product of terror and fear. Peace is not the silence of cemeteries. Peace is not the silent result of violent repression. Peace is the generous, tranquil contribution of all
to the good of all. Yan po ang kalinaw, no? Dili lang kalinaw kay nihilom ko, no? Kalinaw kay is a suppression of violence. Violent repression. Kapag hindi ka susunod sa akin, merong merong mangyari sa iyo. Peace is not the product of terror and fear. Natatakot sila. Grabe yung terror, yung takot nila. No, it is not peace. No, peace is not the silence of cemeteries. No, parang patay na tayo, wala tayong ginagawa, buta tayo. No, peace is not the silent result of violent repression. Peace is the generous, tranquil contribution of all. Bawat isa sa atin, to the good of all, for the common good. Ang ganda, no? Ito yung idol ko eh. I do not believe in death without resurrection. If they kill me, I will rise again. In the people of El Salvador. Wow, ang tapang obispong ito. I do not believe in death without resurrection. Bishop Romero, Oscar Romero, mga kapatid. I do not believe in death without resurrection. Mama ko magtuo sa kamatayon nga way pagkabanaw. No? If they kill me, pinatay talaga itong obispong ito. No, if they kill me, I will rise again. The people of El Salvador, mabanhaw ko pag-usab. No, tiindog ko pag-usab para sa katauhan sa El Salvador. Mostly, no? Inspired by Saint Oscar Romero. No, nito I'm so inspired, no? Kumutuo sa kamatayon niyo ay pagkabanaw. Kung doon mo patay na to, ubangon sa ko para sa lungsod sa Valencia. Wow, no? The mission of the church is to identify itself with the poor, not with the rich. No? Ang dami namang na-identify sa rich, no? With the poor. The church cannot be deaf and dumb if they outcry the poor. Marami nang nagdudusa dahil sa corruption, mga kapatid. No? Panang mutindog na ta. Karong adlaw, very significant po. Ngayon is May 5, St. Vincent Ferrer. May fiesta ngayon St. Vincent Ferrer. Iaalay natin ito sa mga santo. At yan lang po, magdasal tayo. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, to us in the beginning, is now and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless po. God bless. Hello mga kapatid, magandang araw po at ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo ay maghari sa ating puso at damdamin po. Ngayon, meron akong isi-share sa inyo mga kapatid. Very inspiring po ito. Ang buhay ni Papa Francisco is a total surrender po. Okay? Ito yung babasahin ko ngayon at isi-share ko sa inyo. One big sacrifice Pope Francis made that people are not even talking about. So, hindi po ito na pag-usapan. Okay? Ito yung sakripisyo sa ating mahal na Santo Papa. Grabe. Marami kong natutunan ni Papa Francisco bilang pari, no? Grabe talaga si Papa Francisco, no? No, hindi basta-basta. One big sacrifice for Francis made that people are not even talking about. Greetings muna tayo ng ilang minuto mga kapatid sa mga malugod nating taga-subaybay. Elina
de Guerrero. Hello, Father. Good PM. Good PM po. Good PM po. Si Micaela Bastillas kanya. Si Antonita Baang Manglangit mayong udto, Father. Si TC Baldera Estela. Good noon, Father, watching from Southern Leyte. So, kumusta mo? Tananda sa Southern Leyte. So, quick live lang po tayo, ha? Quick live lang po tayo, mga kapatid. Ito po, mga kapatid. Okay. When we think of Pope Francis, we often remember his humility, his choice to live in a simple guest house instead of a grand apostolic palace, and his tireless work for the poor and marginalized. So, inuuna talaga niya yung mga mahihirap, mga kapatid. But there is one enormous sacrifice he made quietly without fanfare that few people ever talk about. Grabe kaya nga yung pangalan niya ay Francisco. Dinidedicate na niya yung kanyang sarili kay Saint Francis of Assisi, no? Na binigay niya lahat na nandyan sa kanya, lalo na sa mga nangangailangan po. Okay? Katuloy tayo. It's the fact that Pope Francis never returned to his hometown of Argentina. Sa pagkasanto papa niya, hindi siya nakabalik sa Argentina, no? After leaving for the conclave in 2013. No? And now, with his passing, we realize he never went back. Hindi siya bumibisita, hindi siya bumabalik. No? Yan is a total detachment of all his human desire. Ang sarap babalik sa ating hometown, di ba? The journey that changed everything. And that day, in March 2013, Cardinal Jorge Mario Bergoglio left Buenos Aires for Rome to attend what was expected to be just another papal conclave. Like other cardinals, he packed light. Nagdala lang siya ng kaunti, expecting to return within days. He had no idea he would be elected Pope. Wala talaga siyang idea na maging Santo Papa. Sige, muna ako. Wala sa isip niya na maging Papa siya. He would be elected Pope, the 266 successor of Saint Peter and first ever from Latin America. But once he was chosen, everything changed. The man who used to ride the bus through the streets of Buenos Aires, sasakay lang siya ng bus. Grabe itong Santo Papang ito. Through the streets of Buenos Aires, who once enjoyed sipping made with old friends in quiet corners of the city, would never again walk those familiar paths. Why didn't he go back? Bakit hindi siya bumalik sa Argentina kahit isang araw lang? It wasn't because he forgot his roots. Hindi naman kinalimutan niya yung pinanggagalingan niya. Pope Francis often spoke of Argentina with great affection. Mahal naman niya yung mga Argentinian. He referenced its people, culture, and even its food in many of his homilies and interviews. But he also understood something deeper. Mas malalim pa yung kanyang na unawaan. Being the Pope meant total surrender of self. Ito pong maganda nating pagninilayan, yung total surrender of the self. No? Ang ganda. Including personal desires and attachments. Kinalimutan niya yung sarili niya.
He once explained that returning home might be politically charged or divisive. Others say he chose not to return, so with that, the spotlight would never be on him, but always on Christ and the church. Dapat hindi yung ako yung bida. Dapat si Kristo. Yan, mga kapatid, very wonderful, no? Dapat hindi tayo yung bida, dapat si Kristo. At ang simbahan. Yan. Hindi tayo yung bida. No? Sa mga kandidato din ngayon, hindi tayo yung bida. Dapat si Kristo. Hindi tayo yung bida, dapat yung kanyang Santa Iglesia, yung kanyang bayan. No? Ang ganda, no? Ma-apply natin. Whatever the reasons, it was a personal sacrifice. He never embraced his homeland again. Hindi siya bumabalik sa kanyang lugar. He never walked the streets of Buenos Aires. He never visited the graves of loved ones or sat once more in the humble chapel where he prayed as a young Jesuit. Hindi na siya kabalik doon sa chapel niya. Na pinuduito niya, no? A life fully given. Wow. A life fully given. Wow. No. Pope Francis gave everything, even his homeland, for the mission entrusted to him, unlike Jesus, who had no place to lay his head. Pope Francis lived out his vocation as a pilgrim shepherd. Na tayo is a pilgrim shepherd eh. Lalo na tayo mga pari, pilgrim na po tayo. Hindi dapat tayo mag-establish na maraming bagay ito sa mundo. Pope Francis, yung kanya is pangalan lang niya nilagay sa kanyang kabaong. Francis, walang Pope eh. Very humble talaga itong Santo Papang ito. Very inspiring, no? Sa mga bagong pari, no? Very inspiring, mga kapatid. At sana po na-inspire po kayo ngayon while nakikinig sa atin. Pope Francis lived out his vocation as a pilgrim shepherd. So dapat tayo din is a pilgrim, faithful. Pilgrim lang po tayo. Hindi tayo para sa mundong ito. Yung pera mo mawala yan. Yung posisyon mo mawala yan. We are a pilgrim church. A pilgrim faithful. Dapat ito yung ilagay natin eh. Ang dami na nating tinatayo ng mga kondo. Dami nating tinatayo na parang hindi tayo pilgrim dito sa mundong ito. Ang laki ng mga savings natin, hindi na tayo nakatulong ng mga mahal nating nangangailangan sa ating serbisyo. Hindi. Puro lang tayo, akin, ako mananalo. Dapat bibigyan ko kayo ng sabon. Bibigyan ko kayo. Ganon. Dapat, pilgrim church. Bakit nagbigay ka? To remain in the status quo. Pero dito, mga kapatid, $100 lang yung nasa kamay ni Pope Francis. Very, very touching. Grabe. Belonging to the world. Pope Francis belonging to the world, yet rooted in heaven. Rooted in heaven. Wow. Grabe itong Papa Francisco. We are belonging to the world, yet rooted in heaven. Ito lahat ng iniisip niya para sa kabutihan natin lahat. Para sa kabutihan sa buong daigdig. No? This simple but profound sacrifice speaks volumes about the depth of his commitment. The depth of his commitment. And now, with his death, we look back and realize
just how much He gave for the church, for Christ, and for all of us. For Christ, for the church, and for all of us. Wow! Yan ang ano natin. Yan ang challenge nating lahat, mga kapatid, no? Salamat sa inyo, ha? Lalo-lalo na sa mga generous na star senders natin, no? Salamat po sa inyo. Ang Diyos na po magsukli sa kabutihan nyo. Si Elvira Balongkit Onji, padala 50 stars. Si Gina Guevara, good noon, Father, 100 stars. Si Christine Bitter, bago ito, padala 50 stars. Si Mia Betoy Lim Revilleza, 55 stars. At si Ami Dakuba na Elga, good noon, Father, watching from Cebu City, yes, 100 stars. Salamat, kapatid. Si Eden Mirantes, salamat pala sa mga pinadala ninyo, ha. Itutulong natin yan. Susunod na mga araw, bibili tayo ng bigas at magpili lang tayo, no, sa mga nagpadala ng mga stars. Maghanap tayo ng mga worth it na mga tao na salamat po. Itutulong natin sa mga nangangailangan po. So this week, sisikapin natin. Baka mamaya makabili tayo ng mga bigas para sa salamat po sa mga star senders natin, ha. Ang Diyos na po, bibili natin ng bigas yan para sa mga nangangailangan. Siguro mamaya bibili tayo, no, ng mga bigas para mapakita natin yung binibigay ninyo sa atin, ibibigay din natin sa grabing nangangailangan, ha. Salamat po. Si Gigi Garas, no, 100 stars. Si Gina Guevara, kumusta man ay mula ka, Padre? So 2 p.m. mag-file na tayo ng complaint sa isang politiko na nagbigay ng mga sabon. Si Janine GDP, di na muli, adad-ana na, no? Giovanni, no? Si Carcalias, no? Kadala ng 99 stars. Si Sister Janine, 200 stars. Si Amelita Monreal, 50 stars. Salamat po, ha. Ang Diyos na po ang magsukli sa kabutihan ninyo. God bless. I hope na-inspire kayo ni Papa Francisco. In the name of the Father, the Son, and the Spirit, and our Father, art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Paiti Maria, tatak sa Dri, with a humble heart po.